Nakahanda ka na bang mawalan ng internet, kaibigan? Alam kong marami ang malulungkot kapag ito ay nangyari at nagkatotoo. Lalong-lalo na ang ating mga kabataan ngayon na nakadepende ang buhay sa social media. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang solar superstorm? Ang trahedyang maaaring magpabagsak sa ating internet connection. Ang solar superstorm sa makatuwid ay ang paglabas ng charged plasma mula sa araw na kayang-kayang sakupin ang buong mundo sa taglay na init na nagmumula dito. Sinasabi ng mga eksperto sa pag-aaral ng kalawakan na ang katumbas ng isang pagsabog ng plasma mula sa araw ay daang-daang megaton ng hydrogen bomb. At ito ay bihira lang mangyari sa ating mundo, mga kaibigan. Hindi lang internet ang kayang pahintuin ng solar storm na ito. Pati ang electric supply o kuryenteng ginagamit natin ay kaya-kaya niyang patigilin. Halos karamihan sa atin ay gumagamit ng internet at kuryente. Paano na kaya kung mawawala ito? Malaking pag-a-adjust ang ating gagawin. Ayon sa mga eksperto sa pag-aaral nito, ito ay tatagal hindi lamang buwan, kundi posibleng aabot pa ng taon. Paano na ang crush mo? Hindi mo na may stock, diba? Hindi na tayo makakatawag sa ating mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Hindi natin magamit ang mamahaling cellphone at laptop na makapag-marites sa social media. Ano ang mga dapat nating gawin at ng ating pamahalaan o gobyerno kapag nangyari na ang trahedyang ito? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ayon sa pahayag, Kabanata 16 at ang talata ay 8, at ay binuhos din ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Kaya mga kaibigan, talagang mangyayari ang mga bagay na ito. Maaring ito ay ipinahintulot ng Diyos sa atin upang magbalik loob tayo sa Kanya. Karamihan kasi sa atin ay wala ng panahon sa ating Panginoong Diyos. Nauubos na lang ang ating oras sa panunood ng mga teleserye, sa Facebook, sa YouTube at iba pang platform ng social media. Pero nawawala na ng puwang sa ating puso ang ating Panginoon. Wala tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig ng Kanyang salita, at lalong hindi natin nasusunod ang Kanyang banal na kalooban. Mga kaibigan, mangyayari talaga ang mga salot na binabanggit sa Biblia. Kaya dapat lang na magbalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pinapangako ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man. Sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, Kabanata 3 at ang talata ay 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang bugtong niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, pinapangako ng Diyos sa atin na ang sino mang sasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay hindi mapapahamak,
kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring nakakatakot ang mga susunod na mangyayari sa ating mundo. Pero tandaan, mayroon tayong Diyos na mag-iingat at magliligtas sa atin. Ayon sa aklat ng Jeremias, Kabanata 33 at ang talata ay 3. Call unto me and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Pinangako ng Panginoong Hesus na kapag tatawag tayo sa Kanya, nariyan ang Kanyang pakinig sa atin at ipapaunawa niya sa atin ang mga bagay na dakila na mahirap nating maunawa. So mga kaibigan at mga kapatid, anuman po ang mga mangyayari pa sa ating mundo sa mga darating na panahon, huwag nating kalimutan na nangako ang Panginoon sa atin na hindi na tayo iiwan, di pababayaan man. Nais ng Diyos na ma-enjoy natin ang likha ng mundong ito na para sa atin. Nilikha ang mundo na ito hindi para kanino man, kundi para sa tao na itinuring niyang kanyang wangis. Kaya mga kaibigan ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Paniwala lang tayo at magtiwala tayo sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos, upang sa ganon, mayroon tayong kagalakan sa ating puso na paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang ganitong topic, huwag naman ninyong kalimutan i-subscribe ang channel ni Christ Follower TV para lagi kayong ma-notify sa mga video na ipapanood ko para sa inyo. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay, sa inyong laging pagtangkilik at suporta sa channel ni Christ Follower TV. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo.